Kumusta po kayong lahat? Ako po si Angelo Santos. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang pagsangam nga pagkakamali sa pangangalaga ng balat na dapat iwasan ng mga taong higit 50 taong gulang. Kung nakaupo ka sa harap ko sa aking dermatology clinic ngayon, hindi ako magsisimula sa maliit na usapan. Lulubog ako at sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na karamihan sa mga taong mahigit 50 ay hindi kailanman naririnig. Hindi tumatanda ang iyong balat dahil sa iyong edad. Tumatanda ito dahil sa iyong mga pagkakamali. Tama iyan. Alam ngang dermatologist na hanggang 80% nam nakikitang pagtandam nga kulubot, spots. Pagkalaylay ay nakmumula sa mga may wasanggawi, hindi sa genetics. At gayon pa man, milyon-milyong tao ang patuloy na ginagawa ang parehong 7 bagay na tahimik na sumisira sa kanilang balat araw-araw. Paulit-ulit ko itong nakita. Isang pasyente sa kanyang huling bahaging 60 ang dumarating na nabigo dahil ang kanyang mukha ay biglang mukhang 20 taon na mas matanda. Iniisip niya na kailangan niyang botox, fillers o maging operasyon. Ngunit kapag sinuri ko ang kanyang balat, nakita ko ang katotohanan. Hindi oras ang nagpatanda sa kanya. Ito ay ang sobrang pahuhugas, malupit na sabon, paglaktaw ng sunscreen, at paggamit ng maling produkto. Hindi niya kailangan ng scalpel. Kailangan lang niyang itigil ang pagsasabotahe sa sarili. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong marinig ang countdown na ito, dahil ibubunyak ko ang 7 pagkakamali sa pangangalaga ng balat na dapat mong itigil. Pagkatapos nga 50 kung ayaw mong magmukhang mas matanda kaysa sa iyo, makaramdam ng mas matanda kaysa sa iyo, at ilagay ang iyong sarili sa mas mataas na panganib para sa mga tunay na isyu sa kalusugan. At narito ang bahagi na dapat kang takutin. Ang pagkakamali bilang 3 sa listahan na ito ay hindi lamang karaniwan. Sinusuportahan itong pananaliksik na nagpapakita na maari nitong doblehin ang iyong nakikitang bilis ng pagtanda. Gayon pa man, karamihan sa mga senior citizen ay hindi man lang napagtanto na ginagawa nila ito. Ang mas siyentipikong referensya ay nasa deskripsyon sa ibaba. Tingnan mo mismo. Huwag mo lang paniwalaan ang sinasabi ko, ngunit bago tayo sumisit, hayaan mong tanungin kita kung saan ka nanunot sa amin at ano ang isang gawi sa pangangalaga ng balat na guilty kang laktawan o gawin ng mali. Sabihin mo sa akin sa mga komento. Babasahin ko ang bawat isa dahil ang iyong kwento ay maaring makapagligtas ng iba mula sa parehong pinsala. Ngayon, simulan na natin ang countdown sa bilang 7. At ito ay isang pagkakamali na halos lahat ng mahigit 50 ay guilty. Bilang 7. Sobrang pahuhugas ng mukha. Mukhang mabuting kalinisan, hindi ba? Pahuhugas ang mukha ang ilang beses sa isang araw upang manatiling malinis. Ngunit pagkatapos nga femitisi. Ito ay isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa panggagalaga na balat na maaari mong gawin. Ang balat ay natural na gumagawa ng mga proteksyon na langis na tinatawag na sebum na kumikilos tulad ng isang kalasag. Naglalok ng moisture, nagtatanggal ng bakterya, at nagpapanatiling ang isang malusog na barrier. Kapag sobrang madalas mong kinuskos ang iyong mukha o gumamit ng malupit na panlinis, tinatanggal mo ang kalasag na ito. Ang resulta, pagkatuyo, iritasyon, mas mabilis na lumalalim na mga pinong linya, at isang mukha na mukhang mas matanda, hindi mas sariwa. Sinusuportahan ito ngang agham. Natuklasan ngang isang pag-aaral na inilatala sa International Journal of Cosmetic Science na ang sobrang paglilinis ay nakakasira sa stratum corneum, ang panlabas na layer ngang balat, na nagiging sanhi ng pagiging mas madaling matuyo at makaroon ng microtears. Hindi lang ito humahantong sa mga natuklap na balat. Pinapabilis nito ang nakikitang pagtanda sa pamamagitan ng pagpapahina sa natural na sistema ng pag-ayos ng balat. Para sa mga senior citizen na ang balat ay mas manipis at hindi gaanong mamantika, ang sobrang pahuhugas ay parang pinapakinis ang ibabaw araw-araw. Isipin mo,
Sa bawat pagtanggal mo nga langis na iyon, nagpapanik ang iyong balat. Sinusubukan nitong magbayad sa pamamagitan ng paggawangang mas maraming langis sa ilang bahagi na humahantong sa breakouts habang ang ibang bahagi ay nagiging labis na tuyo. Ang kawalan ng balanse ay nagpapalalim ng gulubot at nagpapapangit sa tono ng balat. Isipin si Marlene, 66, na naniwala na ang pahuhugas ng kanyang mukha ng 5 beses sa isang araw ay pipigil sa mga breakouts. Sa halip, ang kanyang balat ay naging pula, mahigpit, at puno ngang pinong mabasag sa paligid ng kanyang bibig. Nang sa wakas ay makakita siya ng dermatologist. Nagulat siya nang malaman na ang kanyang routine ng paglilinis ang nagpapabilis sa kanyang pagtanda. Sa loob ng ilang linggong ng pagbabawas sa isang banayad na paglilinis ng 2 beses sa isang araw, ang kanyang balat ay mukhang mas kalmado at ang kanyang makulubot ay lumambot. Narito ang katotohanan. Mas kaunti ay mas mahusay. Pagkatapos ng 50, ang balat ay hindi nangangailangan ng pagpapahid. Kailangan nito ng proteksyon. Ang isang banayad na pahuhugas sa umaga, isang magaan na paglilinis sa gabi, at ang pagpapabaya sa natural na langis na gawin ang kanilang trabaho sa pagitan ay sapat na. Hindi marumi ang iyong balat. Ito ay delikado. Ang sobrang pahuhugas ay hindi lamang nagtatanggal ng dumi, nagtatanggal din ito ng kabataan. At habang iyan ay isang mapanganib na pagkakamali, ang susunod ay maaring mas makagulat sa iyo dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong hinuhugasan, kundi tungkol sa kung ano ang iyong nabigo na protektahan. Bilang 6. Paggamit ng malupit na sabon o panlinis. Sa loob ng ilang dekada, itinuro sa atin na ang napakalinis na balat ay malusog na balat. Ang pakiramdam na mahigpit at tuyo pagkatapos mahugas ay nangangahulugan na inalis mo ang bawat bakas ng dumi. Ngunit para sa sinumang mahigit 50, ang pagiging mahigpit na iyon ay hindi senyales ng kalinisan. Ito ay isang babala. Ang malupit na sabon at panlinis ay hindi lamang nagtatanggal ng dumi. Tinatanggal din nila ang natural na langis ng balat at proteksyon na barrier na iniiwan itong mas mahina sa mga kulubot, iritasyon, at pangmatagalang pinsala. Narito kung bakit mas mahalaga ito. Habang tumatanda ka, ang iyong balat ay gumagawa na ng mas kaunting langis pagkatapos ng 50. Bumaba ang collagen, mas manipis ang barrier, at hindi na madaling manatili ang hydration. Kapag gumamit kang matapang na sabon na may sulfates, fragrances, o alcohol, tinatanggal mo ang napakaliit na proteksyon na mayroon pa ang iyong balat. Sa paglipas ng panahon, ito ay humahantong sa talamak na pagkatuyo, pagtaas ng pagiging sensitibo, at mas mabilis na pagbuwang ng kulubot. Sa katunayan, tinatawag ito ng dermatologist na barrier disruption syndrome. Hindi na kayang ayusin ng balat ang sarili nito ng mabilis. Kaya, ang bawat pahuhugas ay nakdarakdak ngang isa pang layer ng pinsala. Kinukumpirma ito ng agham, isang pag-aral na inilatala sa Journal of Dermatological Science. Ang nagpakita na ang masabon na may matitinding surfactants, ang ma-foaming agent na gumagawa ng bula, ay nagpapataas ng pagkawala ng tubig mula sa balat ng hanggang 40% pagkatapos ng isang beses na paggamit. Ibig sabihin, hindi lang mas tuyo ang iyong balat, aktibong nawawalan itong moisture na nagpapabilis sa paglitawng pagtanda. Isipin ang pang-araw-araw na siklo na hinuhugasan mo. Ang iyong mukha ay pakiramdam tuyo at mahigpit. Kaya, kinuha mo ang mabibigat na creams upang ayusin ito. Ngunit ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng moisturizer. Ito ay ang pinsalang dulot ng iyong cleanser. Sa pamamagitan ng paggamit ng malupit na produkto,
Nililikha mo ang mismong pagkatuyo na sinusubukan mong lutasin. Isipin si Linda, 71, na gumamit ng parehong sabon sa kanyang mukha mula pa nung siya ay teenager. Akala niya ang kanyang makulubot at patuloy na pamumula ay natural na pagtanda lamang. Ngunit pagkatapos lumipat sa isang banayad na pH balance cleanser na inirekomenda ng kanyang dermatologist, lumambot ang kanyang balat, nawala ang pamumula, at siya ay mukhang hindi napagod sa loob ng ilang linggo. Ang pagkakaiba ay hindi operasyon o mamahaling creams. Ito ay simpleng pag-alis ng pang-araw-araw na pinsala. Narito ang katotohanan. Ang iyong balat pagkatapos ng 50 ay hindi nangangailangan ng pagtatanggal. Kailangan nito ng suporta. Ang mga banayad na panlinis na gumagalang sa natural na pH ng balat sa paligid ng 55 ay nakakatulong na panatilihing buo ang barrier, mapanatili ang hydration, at mabawasan ang iritasyon. At kapag protektado ang barrier, ang iyong balat ay mukhang mas makinis, mas punong-puno, at mas bata. Ang malupit na sabon ay hindi lang naglilinis ng dumi, naglilinis din itong kabataan. At kung naisip mong masama iyon, ang susunod na pagkakamali ay mas mapanganib dahil hindi lamang nito pinapatanda ang iyong balat. Inilalagay ka nito sa panganib ng permanenteng pinsala na hindi mo kayang baliktarin. Bago tayo magpatuloy, pindutin ang like button at mag-subscribe. Ang pinaka-nakakagulat na bahagi ay paparating pa. Bilang 5, paglaktaw sa sunscreen. Kung mayroong isang pagkakamali sa pangangalaga ng balat na tahimik na nagpapabilis ng pagtanda kaysa sa halos anumang bagay, iyon, paglaktaw sa sunscreen. Masyadong maraming tao sa edad 50 pataas ang naniniwala pa rin na ang sunscreen ay para lamang sa tag-init, para sa beach o para sa mga taong may maputing balat. Ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang pinsala sa araw ay bumubuo ang hanggang 90% ng nakikitang pagtandaan balat, kabilang ang makulubot, pagkalaylay, at mga age spots. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi, ang UV rays ay hindi lamang sumisikat sa mga maaraw na araw. Tumutagos sila sa mga ulap, bintana, at maging sa windshield ng kotse. Sa bawat paglabas mo ng walang proteksyon, ang iyong balat ay inaatake. Narito kung ano ang nangyayari sa ilalim ng ibabaw. Ang ultraviolet radiation ay nagpapabagsak ng collagen at elastin, ang mga protina na nagpapanatiling matatak at batang ang balat. Kapag nasira na sila, nawawalan ng elasticity ang balat, na bumubuo ng permanenteng mga kulubot at pagkalaylay. Nagpapalitaw din itong hindi pantay na pigmentation na nagbibigay sa iyong dark spots na nagpapamuhang mas matanda ang balat kaysa sa totoo. At higit pa sa kosmetiko, ang pagkakalantat sa UV ay ang pangunahing kadahilanan ng panganib para sa kanser sa balat, lalo na mapanganib para sa tumatandang balat na nagkaroon ng ilang dekada ng naipong pagkakalantat. Hindi nagiwan ng pag-alinlangan ang agham. Sinundan ng isang landmark na pag-aaral na inilatala sa Annals of Internal Medicine ang nasa hustong gulang sa loob ng 4 na taon. Ang managlagay ng sunscreen araw-araw ay nagpakita ng 24% na mas kaunting nakikitang pagtanda ng balat kumpara sa mga hindi gumamit. Halos ang kapat na mas kaunting mga kulubot, spots, at pagkalaylay dahil lamang sa sunscreen. Para sa mga senior citizen, iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging 65 at 95. Kunin si Barbara, 68, na mahilig mag-garden tuwing umaga. Akala niya hindi niya kailangan ng sunscreen dahil hindi naman siya nasa beach. Nasa bakuran lang siya. Naman umaga, ngunit sa loob ng ilang taon, napansin niya ang malalim na guhit sa kanyang pisngi at mas kitang-kitang brown spots. Nang tanungin ng kanyang dermatologist kung gumagamit siya ng sunscreen, ang sagot niya ay hindi. Ang paglipat sa pangaraw-araw na SPF ay hindi nagtanggal ng pinsala. Ngunit pinigilan nito ang mabilis na pagbaba. Madalas sabihin ni Barbara na sana ay tinrato niya ang sunscreen ng seryoso tulad ng kanyang magamot.
At narito ang isang katotohanan na hindi alam ng karamihan. Pagkatapos ng pagkasdesyumt, mas mabagal ang natural na mekanismong pag-ayos ng iyong balat. Ang pinsala mula sa UV rays na dating kayang ayusin ng iyong katawan sa magdamag ay nananatili ngayon. Nakpatong-patong, linggo-linggo. Ito ang dahilan kung bakit ang proteksyon, hindi ang pag-ayos, ang pinakamahalagang gawin na maaari mong buuin. Ang paglaktaw sa sunscreen ay hindi isang walang pinsalang pagkakamali. Ito ay isang mabilis na tiket sa maagang pagtanda at posibleng kanser sa balat. At kung sa tingin mo ay nakakatakot iyon, ang susunod na pagkakamali ay mas malalim. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong nilaktawan, kundi tungkol sa kung ano ang iyong aktibong ginagawa na tahimik na sumisira sa iyong balat mula sa loob. Bilang 4. Araw-araw na paggamit ng makapal na pampaganda. Ang pampaganda ay maaring maging masaya, nakakapagbigay ng kapangyarihan, at maging isang anyong pagpapahayag ng sarili. Ngunit pagkatapos M50, ang paggamit ng makapal na layers ng foundation, pulbos, at concealers araw-araw ay isa sa mga pinakanapapansing pagkakamali sa pangangalaga ng balat. At maaari ka nitong gawing mas matanda ng mas mabilis. Narito kung bakit. Ang makapal na makeup ay hindi lamang nakaupo sa balat. Ito ay bumababa sa mga pinong linya at wrinkles na nagpapalaki sa kanila sa halip na itago sila. Pinapabara din nito ang mapores, nakakulong ng dumi, at pinipigilan ang iyong balat na huminga at ayusin ang sarili nito ng maayos. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na barrier na ito ay nagpapahina sa natural na glow ng iyong balat at nagpapabilis sa nakikitang pagtanda. Sinusuportahan ito ng agham. Matagal nang nagbabala ang mga dermatologist na ang mga produkto na nakakabara sa pores ay nagpapataas ng panganib ng comedonal acne at talamak na pamamaga na naman ay nakakasira sa collagen, ang protina na naupapanatiling metabe at metatake na bale. Natuklasan ng isang pag-aaral sa Journal ng Cosmetic Dermatology na ang mga kababaihan na gumagamit ng makapal na foundation araw-araw ay may mas mataas na rate ng dysfunction ng skin barrier na may pagtaas ng pagkatuyo at iritasyon kumpara sa mga gumagamit ng mas magaan o minimal na coverage. Para sa mga senior citizen na ang balat ay mas manipis at mas delikado, ang pinsala ay mas mabilis na nangyayari at mas mahirap baliktarin. Ang problema ay hindi ang makeup mismo. Ito ay ang kombinasyon ng makapal na coverage at hindi tamang pagtanggal. Kapag ang foundation at pulbos ay naiwan ng matagal, pagkatapos ay agresibong tinanggal sa gabi, lumilikha itong siklo ng iritasyon at pagkatuyo. Ang siklo na iyon ay nagpapalalim ng mga kulubot at nagpapamukhang mapurol at pagod ang balat. Sa halip na pagandahin ang kagandahan, dahan-dahan itong nagpapababa. Isipin si Diane, 70, na hindi kailanman umalis ng bahay nang walang buwang muha ng foundation at pulbos. Akala niya mas maganda siyang tingnan. Ngunit itinuro ngang kanyang anak na mas matindi ang kanyang kulubot na may makeup kaysa sa wala. Nang sa wakas ay kumonsulta si Diane sa isang dermatologist. Nalaman niya na ang mataon ng makapal na coverage ay nakpatuyo sa kanyang balat at nakpalalim sa mga linya. Ang paglipat sa mas magaan, hydrating na produkto at pagbibigay na regular na araw na walang makeup sa kanyang balat ay nakatulong sa kanya na mabawi ang isang mas malambot at malusok na hitsura. Ang totu, ang makeup pagkatapos ng 50 ay dapat na magpapaganda, hindi magpapahina. Ang mga magaan at hydrating na formula na may SPF ay maaaring magprotekta at magpapaliwanag ng hindi pinapabilis ang pagtanda. Ngunit ang mabibigat na pang-araw-araw na layers ay kumikilos tulad ng semento na nagpapabigat sa balat hanggang sa ito
ay masira. Ang paglalagay makeup ay hindi ang kalaban. Ang labis na paggamit nito ay, at habang ang pagkakamaling iyon ay nagpapabilis ng pagtanda ng ibabaw, ang susunod ay mas malalim na nakakaapekto sa iyong balat sa cellular level. At ang resulta ay mas mahirap baliktarin. Bilang 3. Pagwawalang bahala sa lig at kamay. Kapag ang karamihan sa mga tao ay nag-iisip tungkol sa pangangalaga ng balat, naisip nila ang mukha, mga cream, serum, sunscreen, lahat ay maingat na inilalagay sa pisngi at no. Ngunit pagkatapos ng 50, isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin ay ang pagwawalang bahala sa iyong lig at kamay. Ang nga bahaging ito ay madalas na ang pinakauna na nagbubunyak na iyong edad. Ang balat sa iyong lig at kamay ay mas manipis. May mas kaunting oil glands at araw-araw na nalalantad sa parehong pinsalan ng araw at kapaligiran tulad ng iyong mukha. Gayonpaman, karamihan sa mga tao ay iniwan silang ganap na walang proteksyon. Ang resulta, kulubot, kalaylay na lig at batik-batik, ugat ng mga kamay na nakpapamukha sa iyo nga, mas matanda ng ilang taon, kahit na ang iyong mukha ay mukhang bata pa. Sa katunayan, tinatawag ng mga dermatologist ang lig at kamay na tagapagbunyag ng edad dahil inilalantat nila ang pagkasira na sinubukan mong itago. Natuklasan ng isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Cosmetic Dermatology na patuloy na hinuhusgahan ng matao ang iba bilang 8 hanggang 10 taong mas matanda kapag ang mga kamay at lig ay nagpakita ng nakikitang pinsala sa araw. Anuman ang kung gaano kinis ang mukha, ibig sabihin kahit ang pinakamahusay na facial care routine ay hindi mahalaga kung pababayaan mo ang dalawang bahaging ito. Narito ang agham sa likod nito. Ang balat sa lig at kamay ay may mas kaunting collagen at elastin kumpara sa mukha. Kung wala ang mga sumusuportang protina na iyon, mas mabilis na nangyayari ang pagkalaylay at pagnipis. Idagdag pa ang mga dekada ng pagkakalantad sa araw sa iyong mga kamay na nakmamaneho o sa isang nakabukas na dibdib habang nakahalaman. At ang mga pigmentation spots, guhit at nakikitang ugat ay lumilitaw ng mas maaga at mas kapansin-pansin. Si Mang Henry, 72, na buong pagmamalaking nagsabing naglalagay siya ng moisturizer at sunscreen sa kanyang mukha araw-araw. Ngunit madalas na tanungin ng kanyang maapo kung bakit ang kanyang kamay ay mukhang matanda na. Nang sa wakas ay tanungin niya ang kanyang doktor. Napagtanto niya na ang kanyang mga kamay ay walang proteksyon mula sa UV rays sa loob ng ilang dekada at ang mga batik at paknipis ng balat ay hindi na mababago. Inamin ni Henry na habang ang kanyang mukha ay mukhang mas bata ng ilang taon, ang kanyang kamay ang nagsasabi ng tunay na kwento, hindi komplikado ang solusyon. Ang parehong sunscreen, moisturizer, at serums na inilalagay mo sa iyong mukha ay dapat ding ilagay sa iyong lig at kamay. Ang ilang karagdagang segundo bawat araw ay maaring maiwasan ang dramatikong kaibahan na nagbubunyag ang iyong edad. Ang pagtatakip, ang guwantes, o scarf kung possible, ay malaking tulong din. Ang pagwawalang bahala sa iyong lig at kamay ay tulad ng paglilinis ng harap ng iyong bahay. Ngunit iniwan ang balkonahe na mabulok. Hindi nito niloloko ang sinuman, at kung ang pagkakamaling ito ay nagpapamukha sa iyong mas matanda sa labas, ang susunod ay aktwal na nakakasira sa sistemang pag-ayos ng iyong balat sa loob. Bilang 2. Hindi pagmo-moisturize bago matulog. Ang paglaktaw sa moisturizer sa gabi ay maaring mukhang walang pinsala, ngunit para sa sinumang mahigit 50, isa ito sa mga pinakamapinsalang pagkakamali sa pangangalaga ng balat na maaari mong gawin. Sa araw, ang iyong balat ay nakikipaglaban sa patuloy na labanan. Sikat ng araw, polusyon, pagkatuyo, at iritasyon.
Sa gabi, sa wakas ay nakakakuha itong pagkakataon na ayusin. Ngunit kung matulog ka ng walang moisturizing, iniiwan mo ang iyong balat na walang proteksyon sa eksaktong sandali na kailangan nito ngang pinakamaraming tulong. Narito kung ano ang nangyayari habang natutulog ka. Nawawalan ng mas maraming tubig ang balat sa magdamag kaysa sa araw. Isang proseso na tinatawag na nocturnal transepidermal water loss. Para sa mga senior citizen na ang balat ay mas manipis at hindi gaanong kayang panatilihin ang moisture. Ang pagkatuyo sa magdamag na ito ay matindi. Kung walang moisturizer, humihina ang barrier, lumalalim ang pinong linya, at gumigising ang balat na mukhang mapurol at pagod. Sa halip na mag-ayos, mas lalong nasisira ang balat na nagpapabilis sa mga nakikitang senyales ng pagtanda. Pinatutunayan ito nga agham. Isang pag-aral sa Journal of Drugs and Dermatology ang natuklasan na ang paggamit ng night moisturizer ay makabuluhang nagpabuti ng hydration, nagpababa ng pagkamagaspang, at nagpabuti ng barrier recovery sa mga matatanda kumpara sa mga lumaktaw dito. Sa simpleng salita, ang moisturizing sa gabi ay hindi lamang nagpapaganda ng pakiramdam mo, pinababagal nito ang orasan. Isipin si Carol, 69, na laging sinasabi na kailangan ng kanyang balat huminga sa gabi, kaya lumalaktaw siya sa moisturizer. Ngunit bawat umaga, ang kanyang mukha ay mahigpit, ang kanyang pisngi ay natuklap, at ang kanyang makulubot ay mukhang mas matindi. Nang sa wakas ay hikayatin siyang kanyang anak na subukan ang isang hydrating night cream. Nagulat si Carol sa pagkakaiba. Sa loob ng ilang linggo, ang kanyang balat ay mukhang mas punong-puno, ang kanyang mapinong linya ay lumambot, at sinabi niya na ang kanyang refleksyon ay sa wakas ay mukhang rested muli. Ang moisturizing bago matulog ay hindi lamang tungkol sa kosmetika. Nakatutulong ito na ayusin ang skin barrier, naglalok ng hydration, at nagbibigay sa balat na mga tool upang labanan ang pagtanda. Ang mga sangkap tulad ng hyaluronic acid, ceramides, at peptides ay maring gumana sa magdamag. Kapag ang iyong katawan ay nasa repair mode na upang gawing mas malakas at mas bata ang iyong balat sa umaga, ang paglaktaw sa hakbang na ito ay tulad ng pagpatay ng mailaw sa iyong bahay na iniiwan ang mapinto na bukas. Inaanyayahan mo ang pinsala sa halip na protektahan ang iyong sarili. At habang ang pagkabigo na magmoisturize sa magdamag ay nag-iwan ng iyong balat na uhaw at mahina, ang pagkakamali bilang isa sa listahang ito ay mas nakakapinsala dahil hindi lamang nito pinapabayaan ang iyong balat. Aktibo nitong sinisira ito mula sa loob. Bilang isa, paggamit ng maling anti-aging products, maaring ikagulat mo ito. Ngunit ang pinakamalaking pagkakamali sa pangangalaga ng balat na ginagawa ng mataong mahigit 50 ay hindi ang paglaktaw ng cream. Ito ay ang paggamit ng maling uri. Lakarin ang anumang beauty isolate, makikita mo ang walang katapusang bote na nangangako ng milagrong resulta. Burahin ang makulubot sa magdamag. Agarang itaas ang balat na lumalaylay. Baliktarin ang pagtanda sa loob ng ilang linggo. Ang problema? Marami sa mga tinatawag na anti-aging product na ito ay punong malupit na kemikal, mabibigat na pabango, o mga usong sangkap na nagdudulot na iritasyon sa halip na ayusin. Para sa tumatandang balat na mas manipis at mas marupok, ang maling produkto ay hindi lamang nabigo. Aktibo nitong pinapabilis ang proseso ng pagtanda. Narito kung bakit. Maraming creams na ibinebenta sa mga senior citizens ay naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng alkohol, artipisyal na pabango, o hindi pa nasusubok na botanical blends. Sila ay nagtatanggal ng skin barrier na nagiging sanhingang pamumula, pagkatuyo, at pagiging sensitibo. Ang iba naman ay nagpapabigat sa balat ng napakaraming aktibong sangkap ng sabay-sabay tulad ng matitinding retinoids o acids ng walang balanseng hydration. Sa halip na bumuo ng collagen, naktitrigger sila ng pamamaga na mas mabilis na nagpapabagsak nito. Natuklasan ng isang pag-aral sa
Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, na ang hindi nararapat o labis na paggamit ng anti-aging cosmetics ay nagdulot ng 30% na mas mataas na insidente ng contact dermatitis sa mga matatanda na mahigit 55. Sa simpleng wika, ang maling produkto ay nagpapahina sa balat, hindi nagpapalakas. Isipin si Joyce, 72, na bumili ng 3 magkaibang anti-wrinkle cream na nakita niya sa TV. Inilapat niya ang nga ito gabi-gabi. Umasang makakita ngang mas mabilis na resulta. Sa halip, sa loob ng 1 buwan, ang kanyang mukha ay namula, nakbalat, at mas kumulubot kaysa dati. Nang sa wakas ay bumisita siya sa isang dermatologist, nalaman niya na ang kombinasyon ng malulupit na sangkap ay nakasira sa kanyang skin barrier at nagpabilis sa mismong pagtanda na sinusubukan niyang labanan. Sa isang mas simpleng dermatologist-approved routine, kumalma ang balat ni Joyce at napagtanto niya na mas kaunti ay mas mahusay. Ang tunay na anti-aging ay hindi tungkol sa pahabol sa bawat bagong produkto. Ito ay tungkol sa matalinong pagpili. Ang banayat na retinol, vitamina C, peptides, ceramides, at consistent na sunscreen ay sinusuportahan ng mga dekada ng pananaliksik. Ang matitinding milagrong solusyon ay sinusuportahan lamang ng marketing. Para sa mga senior citizen, ang maling pagpili ay maaaring mga hulugan ng mabuwan ng iritasyon, nasayang na pera, at permanenteng pagiging sensitibo ng balat. Ang paggamit ng maling produkto ay hindi lamang nag-aaksaya ng iyong oras at pera. Inaagaw nito ang mga taon ng kabataan mula sa iyong balat. Kaya, narito na ang 7 pagkakamali sa pangangalaga na dapat iwasan na taong mahigit 50 kung ayaw nilang tumanda ng mas mabilis kaysa sa dapat. Sobrang pahuhugas, paggamit ng malupit na sabon, paglaktaw sa sunscreen, paglagay ng makapal na makeup, pagwawalang bahala sa ligat kamay, paglaktaw sa moisturizer sa gabi, at pagkahulog sa maling anti-aging products. Bawat isa ay tahimik na nagtatanggal sa lakas, kinang at kakayahan na iyong balat na bumawi. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata, huwag kalimutang i-like, ibahagi ito sa isang mahal mo, at mag-subscribe para sa mas maraming payo sa kalusugan at kagandahan ng mga senior citizen na sinusuportahan ng Agham. Nararapat sa iyong balat ang protection at ang iyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa iyo. Huwag magpigil. Ibahagi ang iyong mga saloobin o tanong sa ibaba. Palagi naming pinahahalagahan ang iyong input. Salamat sa panunod.